Pag mag-isa ka dito sa Dubai, sulit ba na nagluluto ka mag-isa? Pero sa tirahan, sulit ba Yes. tumira dito sa United Arab Emirates? Depende din sa sitwasyon ng tao. Sa UAE, bahay lang talaga ang problema no? Mahal ang bahay Mahal. naman kasi talaga. Oo. So guys, magandang araw. So welcome back to Kuya Wallace Vlogs. So pag-uusapan natin ngayon kung sulit nga bang tumira dito sa Dubai. So meron na naman tayong guest dito. And let's all welcome Mr. Nerwin again. Yay! Thank you so much for having me here. So, Mr. Wow, pa-flower. Nerwin, welcome to our Sponsored show. by Joanna and Ronel. Wow, Yes. ganda Alam mo naman ba- ang gawa nila. Yeah, alam mo ba ang gawa nito? Ito is Jario. Oo. Special Jario. And also this is gawa sa Pipe cleaner. Pipe cleaner? Or, ano tawag ito, Joanna? Fuzzy wire. Yeah, gawa to sa fuzzy wire. Oh, maganda siya. So, para sa iya. Yes, thank you so much. Kung gusto niyo po mag-order, kontakin niyo lang si ano. Kontakin niyo lang si Roel. Ayan. Ayan. So guys, welcome back to Kuya Wallace Vlogs. So for today's video, so we're going to start the podcast. Pag-uusapan natin kung sulit nga ba dito tumira sa Dubai at kung paano ba yung mga gastos dito at magkano ba dapat ang kailangang sweldo mo dito sa United Arab Emirates. Yes, Yeah. exactly. So ngayon makakasama natin si Mr. Nerwin Hipolito. Yes, thank you so much for having me here. And please don't forget to subscribe. Everyday Nerwin. Yeah, thank you so much. Siyempre, promote ko yung YouTube channel ko, no? Siyempre, oo naman, support tayo dyan. Yun nga, ang katanungan, sulit nga bang tumira dito sa United Arab Emirates? Well, alam mo, sa katanungan mo na yan, is depende. Depende kung sulit ang pagtira dito. Kasi, for example, pwedeng it's all about cost of living dito sa UAE. Okay. Do dito sa UAE is mura yung mga bilihin. Oh yeah, totoo yan. Oo. Malalaki ang serving ng mga pagkain dito Oo. pag bumili ka. And also, like sa mga grocery. Ah. Sa mga grocery kasi, kumakain ka sa labas, Ah. medyo magastos syempre, Yeah. 'di ba? Pero kung nag-grocery ka at ikaw na mismo yung nagluluto, is makakatipid ka. Yeah, totoo naman. Kasi talaga. mas mura sa grocery. Pero ang tanong ko, pag mag-isa ka dito sa Dubai, sulit ba na nagluluto ka mag-isa? Kasi pag mag-isa ka, syempre, bibili ka ng mga sangkap, bibili ka ng Oo. toyo, mantika, ganito. Eh, pag mag-isa ka, pagkatapos, bibili ka na lang 15, tapos Kaya dalawang ulam. dati kasi, dati ganyan ang ginagawa namin is, bumibili kami ng pang 1 week namin ng pagkain. Oo. Ganon. Siguro naabot ng mga nasa 150 dirhams. Aha. Yung Per isang week. per week. Oo. Ganon. Pero minsan, kung tamad kang magluto, meron naman sa labas dito lalo na sa lugar natin dito, sa Aldriga. Oo. Meron naman nabibili ng mga tig 5 dirhams, tig 10 dirhams, mga ganon. May ulam na at Yeah, totoo naman yun. Pero yun nga ang tanong, so ano masulit? Ang magluto, kung mag-isa kaya, for example, mag-isa ka, pagkatao masulit ba na bumili ka mag-isa or masulit na magluto ka? Kasi pag magluluto ka, sige, magdebate tayo. kaya Ako doon sa hindi sulit. okay. Pag mag-isa ka, papas ikaw sulit. Sa akin, Sulit. hindi sulit. Sa'yo, hindi sulit na bumili pa Okay. ng magluto. Hindi sulit na magluto pag mag-isa. Ikaw sulit magluto pa mag-isa. Okay. Okay? Bakit sulit magluto pa mag-isa ka? At nakakatipid ba? Go! Mas makakatipid ka, sulit siya kasi nga, ikaw lang mag-isa eh. Ah. So, nahati mo yung kung paano mo siya budgeting, yung pera mo. For Okay. example, for this month, ang budget mo is 300. So, pwede mo siyang hati-hatian ng, for example, tigi 100. Okay. For example, every week 100, every week 100. Diba? 3 weeks. Isang Okay. buwan. So, ganun ang ginagawa namin minsan kung mag-isa ka. So, nagpopondo na kami ng mga grocery para mas tipid. For example, bibili ka ng 1 kilo ng Baboy. 1 kilo ng baboy. Okay. Siyempre, hatiin-hatiin mo yun. Oo, 'Di ba? oo. Bumili ka ng 1 kilo ng manok. Oo. For example, buong manok ko, hati-hatiin mo din yun. So, at least, iba-iba din yung maluluto mo, 'di ba? Lalo na yung gulay dito is napakamura. Ang sibuyas dito, minsan, 50 pills. 50 pills dirhams. Minsan umaabot siya ng 1 dirhams per kilo. Wonder Rum. Marami na yon, 1 kilo, di ba? So, sa akin, sulit siya.
So sa akin ay siguro hindi sulit na magluto ka pa mag-isa ka, especially syempre galing kang trabaho, pagod ka pag uwi mo. So yung binili mo mga groceries na yon is i-defrost mo pa. Parang ang sarap na pag uwi mo, bumili ka na lang, pagkatapos kakain ka na lang, matutulog ka, wala ka ibang iniisip. Alam mo yon. So kasi pwede yung ganyan na nasulit siguro siya in case na may kasama ka sa bahay. Tapos, tatawagan mo siya, pa-defrost mo na yung pagkain, yung baboy, pag uwi ko, lulutuin ko. Pero pag yung mag-isa ka, pagkatapos, hihintayin mo pa yung ilang oras para so pagod ka na nga, wala ka pa mas ma-feel mo pa na nakakalungkot. Kasi, tapos hindi pa siya sulit kasi I mean, for me, kung bibili ka lang sa labas na 15, pwede mo rin naman 15 o maano mo rin naman, hindi lang naman kasi isang kainan yung 15 mo, dalawang ulam, tapos isang kanin dito sa sa Philippine supermarket, ganyan. So, pwede mo din yung hati-hatiin. Okay. Or else, pwede namang magsaing ka, pero sa ulam, bibili ka. Iba't ibang mabibili mo din naman na paano, kasi may mga choices din naman doon. So, parang para sa akin, mas okay na, hindi ka magluto. May question ako. Okay. Sinabi mo 15. Magkano isang buwan yun? 15 times 30. Hindi. Kasi depende naman yung sinabi ka rin naman na 15. Okay. So, 15 times 30 is 450. 450 ang Pero, budget. yung 15 na yun, 450, pagkatapos, yun? Isang kainan pa lang Isang yun. kainan. Isang kainan So, ka. tatlo. Pero, yun yung sinasabi ko, depende yan sa tao. Kasi Sa tao. as an OFW, sometimes di ka naman talaga nakakain ng 3 times a day. 3 times. So, parang yung isang, ako kasi naranasan ko yan, okay, pag hindi ako magluluto, bibili ko lang sardinas, titipid ako. At saka alam mo ba, minsan kasi tamad tayo, di ba? Tamad tayo magluto, Oo. gano'n. Yun nga. Nakatira tayo sa mga partition, mga gano'n. Oo. Or bed space. Pag nagluto yung isa, syempre hihingi ka. Oo, minsan nagbibigay pa, especially pa mag-isa ka lang. Medyo mahirap naman kasi talaga, pa mag-isa ka, mas okay yung ganun. Oo. Mag-isa ka, yung tipong kaya mo tipirin yung sarili mo. Pero syempre, at the end of the day, kung may mga kasama ka na, masarap yung either makikishare ka, may magluluto, pagkapos kaya yung budgetin. So yun nga yung question ko, pag hindi rin kasi for me sulit na magluluto ka, or else sulit siya kung once in a while, once in a week. Kasi sabi mo nga tamad tayo, once in a week magluluto ako mag-isa kasi gusto ko ng adobong sitaw, for example, doon ako nagkikrave, wala ako mabilan dito, magluluto ako, may time. Maybe during the off time. Yes. Pero pag hindi off, parang inaano ko na, bibili ka ng mantika, bibili ka ng toyo, bibili ka ng ganito. Kumbaga kasi sa 15, mas madami ka pa magagastos. Pero, I know, masusulit naman siya kasi i-stock mo rin naman yun sa mahabang panahon. Oo. Kung hindi mo naman agad lahat magagamit. But the thing is, pag mag-isa ka, pagod ka, Oo. mas okay na hindi ka na siguro magluto. Pero yeah, okay. At the end of the day, syempre, okay din naman talaga kung may kasama, no? Pero real talk real talk sa mga naka-bed space dyan, tsaka mga naka-partition dyan. Yung mga tamad na magluto. Real talk to. So, nararanasan namin. Kasi yung mga iba, tamad sila magluto, di na talaga sila nagluluto. Yes. Alam mo anong ginagawa? Naghihintay na lang. What do you mean? Naghihintay na lang na Bigyan ng kapitbahay. Totoo yun. Bigyan ng kapitbahay. Siyempre, di ka na magluluto, tamad ka, di ba? So, hintayin mo na lang na bigyan ka. Pag nakita mo yung ka-roommate mo na, ay, nagluluto siya ng adobo, tapos sasabihin mo, masarap yan. Ay, ganun. Pero siguro, okay lang yun once. Okay lang yun twice. Pero siguro pag third time, fourth time, mag-share naman kahit paano. Mag-share, Yung kahit minsan siguro magbigay na, eto manok, lutuin nyo na lang po, ganyan kasi hindi po ako nagluluto, wala akong mga sangkap or what. Pero yung everyday na gano'n, na na lang, which is, hindi yun okay. Yeah. So, napunta natin tayo sa mga grocery tsaka pagkain sa usapan natin. Sa bed space kasi tsaka mga sa partition, uso yung mga anong tawag dito? Kapag may nakita doon sa di ba, kusa na lang, pag magluluto ka, kukuha na lang kung ano. Hindi kasi minsan pag wala talaga nakatingin, gutom na gutom ka. Sabi ko nga sa'yo, mag-isa ka. Ako, to be honest, nagawa ko din naman. Nagawa ko din yun.
Kukuha ko, wala kang mantika, pamprito, kukuha ka sa kabilang cabinet. Syempre. During the time na na talagang bago-bago din ako dito sa Dubai. Syempre bed space ako ganyan. Tapos papunta ko dun sa sa kusina. Ay, may pagkain. Kukuha ko ng or else magpapaalam ako or what. Pero pag wala kasing tao, minsan parang okay, kung late mo na masasabi, tapos nagawa mo na. Or sometimes may sabi ko nga may sibuyas, may sasabihin mo na lang pahiram po. Parang sinasabi mo lang Kaya, sa Pero hindi naman magluluto ka ng adobo, kulang yung mo, wala kang ginger, wala kang luya. Tapos, syempre, mga kapitbahay ka na lang ng cabinet. Hindi, ganun talaga. Kaya nga nalalak ng mga cabinet dito. Kaya, okay. So, ang tanong na, sulit nga ba tumira dito sa Dubai sa pagdating sa pagkain? Sulit ba? I-comment nyo na lang. I think sa mga bilihin, sulit naman talaga. Sulit. Oo, dito sa UAE, mura. Mura yung mga bilihin. Kasi wala silang dito, VAT na Oo. Diba? Sa mga bilihin talaga, sulit dito sa United Arab Emirates kasi mura talaga. Mura For me, talaga. kasi to be honest, ang tax dito is only 5%. Sa pagkain, UAE, good siya. Yeah, pagkatapos, ang tax dito is 5%. Walang tax sa sweldo. Yes. So, makukuha mo buo yung sweldo mo. Pagkatapos, may mga tax na yung mga pagkain, mga services. So, yun. Okay siya. Pero sa tirahan, sulit ba Yes. tumira dito sa United Arab Emirates? Depende din sa sitwasyon ng tao. Yeah, actually, totoo. Oo, kung sulit siya or hindi. Kasi may mga ibang mga malalaki yung sahod. Oo. Meron din naman parang normal lang na sahod katulad ng mga mabababang position. Which is, ang upward lang nila is mga bed space or partition. Kung medyo nakaluwag-luwag ka naman, yun, pwede kang mag-solo partition. Diba? Tama. So, ang tanong dito, magkano ba dapat ang sinusweldo ng isang OFW dito sa United Arab Emirates? Well, sa estimated ko dito sa UAE, kung normal na tao ka lang, mababa klase yung position. I think sulit na sa'yo yung 3,000. Grabe, sa 3,000. Sige, pag-usapan natin yung 3,000. Kasi pag sa 3,000, I think pang bed space to, hindi to pang partition. Yes, pang bed space, pwede na rin pang partition. Siguro Kung may jowa kasama ka sa yes, kung may couple kasama kayo. ka. Kasi, pero let's say mag-isa ka. For example, bago ka din sa Dubai, wala kang kakilala, nag-take ka lang na risk. So, 3,000 dirhams is equivalent to parang nasa siguro 50 to 55,000 or 48, parang ganyan. Depende sa palitan. Okay? So, ngayon, sa bed space, magkano ba ang bed space? Sa ngayon, ang mga bed space ngayon, kung nasa taas ka, upper bed space, siguro mga nasa 700 to 800. Ngayon? Ngayon. Hindi, upper yun. I think lower yun. Ang lower ngayon, mahal na. Mahal na ngayon. So, sige, let's say 700 ang bed space. It's either, let's say, sabihin natin, kasi magkaibang presyo na nasa sabihin na natin 700 sa taas. Kaya, 700 sa taas. Pagkatapos, grabe, sa taas pa to, wala ka masyadong space pag nasa taas. Kapag magkano yung pagkain Kasi mo? bed. Sabi mo nga, pwede siguro i-budget na 500 per 300 to 500. 1 month. So, let's say 500 per month. Pagkatapos, Transportation mo pa kung nagka-carlip ka. magkano bang normal? 300. 300 per month. Yan. Per month. Okay. So, nasa 1,500 na agad. So, may mauwi sila 1,500 pa. Pero sa 1,500, ano pa ba yung mga usual gastos nito? Depende na lang kung magastos ka o nagsha-shopping ka or Hindi, what. malay mo may phone bill sila, 100. Usapin na natin phone bills. Oh, may phone bills pa na 100. So, phone bills may 100 lang, for example. Matipid pa to. Tapos, ano pa yung mga... 1,600. Siyempre, minsan kakain din sila sa labas. Kakain ka sa labas siguro mga 200 yung budget. Oh, let's say, pero sobrang mura ng 200. Wala ka na pang party nito. So, 200, Kaya. 1,800. So, 1,800 minus 3,000. So, meron ka pang mauwing 1,200. 1,200. So, parang nasa times na lang natin to sa 15. So, parang merong 18,000 peso. Grabe, yun yung malinis na mauwi mo. 1,800 yung sobra, di ba? Kaso, minsan kasi, madalas, kahit matagal ka ng OFW, hindi sila nakakaipon. So, kailangan, kung meron kang 1,800, itabi mo na yung 1,000. You know, it's Padala mo yung... It's na 1,000, it's 1,200 lang ang matitira sa kanya. It's 1,200 ang matitira. 1,200. Paano pa ipapadala sa Pilipinas? Kaya, kung 1,200 na lang ang matitira sa'yo, so, mag-save ka na. Kahit ano lang, kahit mga 800 dirham, tapos the rest is
papadala mo na. 800, so 400 yung papadala lang nila. Pero Parang depende ba ganun. yung kung Depende. emergency or what. So Emergency. Actually, medyo mahirap siguro. So, ang 3,000 dirhams is hindi pa ganun kakomportable. Hindi siya kakakomprehend. Or else may kasama ka talaga mga kamag-anak na pwede kayo mag-share sa mga sa room or sa what. room, ganun. So, kailan mo masasabing okay ang pamumuhay mo dito sa sweldo mo? Mga magkano ba ikaw asking salary mo dun sa for example? Ang asking salary ko, 4,000. 4,000. 4,000, oo. Yeah. Pero I think medyo mahirap yata. Depende sa position, pero medyo mahirap din. Dito kasi sa UAE, bahay lang talaga ang problema no? Mahal ang bahay Mahal. naman kasi talaga. Oo. Kaya hindi natin maiiwasan yung mga tao na mag-bed space, mag-partition, mag-share. I know na bawal naman talaga yun. But the thing is, wala tayong magagawa kasi parang kung magkano nga lang yung budget ng tao. But the thing is, you know what? Madami nagko-comment kasi doon sa na bakit daw share natin, bakit daw binablog natin. Pagkatapos baka daw makita dahil may bago nga daw law ngayon. But, the law is, hindi na bago yan Noon pa yung law na yun Matagal na yung law. Bawal naman talaga yun. But the thing is, I think sometimes it's okay to show to the people kung ano talaga yung mga pinagdadaanan ng mga OFW, ng mga Filipino dito sa United Arab Emirates. At saka para maging awareness na din yung mga nanonood. Oo. Hindi. Saka may mga nag-share, may nagko-comment sa akin na bakit daw binablog ko, bawal daw yan, baka daw ganito yung gawin or what. So sa akin, noon pa alam naman din niya na may-ari na bawal yan. Alam ko naman na na bawal talaga. But the thing is, sometimes Filipinos deserve nila na magkaroon ng magandang bahay. Let's say na ganyan yung bahay nila ngayon. Pero bakit ganun? Sa Riga, nagbabayad ka ng 700 dirhams. Malinis, maayos. Bakit pag tumira ka sa Satwa, same ang binabayad mo, pagkatapos medyo madumi? Bakit medyo ganito yung So, Situation. deserve ng mga Filipino na tumira, na ayusin na may-ari na yung bahay na tinitira ng mga Filipino. And also, maganda din yung ginawa ng UAE government na nagkaroon sila ng ganyang rule na magbigay ng permit or what. Kasi magiging legal lang yung pagkakaroon ng bed space. Magiging maayos lang. At least maayos para sa mga Filipino. Di ba? Yung partition, magiging legal siya. Pwedeng ganun. But the thing is, magiging maayos lang para sa mga Filipino. Mayroong ventilation, mayroong ganito. So, comfortable talaga. Everything happens for a reason. Kasi as of now, lahat naman is same ang most of the time, same ang binabayaran. Okay, minsan mas mura lang dito ng konti, pero dapat maayos. Maayos yung tuluyan. Kaya sa tingin mo, sulit tumira dito pagdating sa bahay? I think for me, no. Para sa mga minimum, wager na mga tao. Pero sa mga higher. Matataas. Katulad ng mga professional na trabaho, katulad ng mga nursing, mga engineer, matataas kasi yung mga sahod nila Ayan, like around 20,000 and above. So, kaya nilang pag mga ganun, syempre, okay talaga. Kasi to be honest, dito sa UAE, bahay talaga ang isa sa pinaka. Yes, bahay talaga ang pinakamahal dito sa UAE. Yeah. Kasi biruin mo, kung nagbabayad ka ng every month, sa atin, condo na yun. Hindi, saka alam mo, kung tutuusin, mas malaki pa yung kinikita ng katulong. Kaya, Hindi totoo kasi ang mga nani, kumikita yan ng 1,500. okay. Libre bahay, Libre lahat. Libre lahat. So, libre bahay, libre food. So, ngayon, pagkatapos 1,500, ano na nila yun Kikip na nila Sa kanila na yun. Oo, hindi na nila, pwede na lang padala lahat yun. Pwede na lang maipon yun. Oo. At saka yung mga naka-accommodation dito. Oo, kasi kung iisip mo, tapos pag nani ka most of the time, may sarili kang kwarto. Kaya. Di ba? Pero meron din naman mga company na nagbibigay ng free accommodation dito. Yes, yun nga yung sinasabi ko. May mga free accommodation din. Yung iba na hindi nani. But the thing is, medyo mababa din yung sweldo. Pero pag mataas ang sweldo mo, pag may free accommodation ka, yun, talaga yun. Kaya, jackpot talaga. yun ang sulit. Sulit lang siya kung mataas ang sahod mo. Yeah. Actually, siguro sulit din
manirahan dito sa United Arab Emirates kung magbibigay sila ng citizenship. Yes, kasi biruin mo no, kung ilang taon ka na dito, yung mga ibang OFW na nandito is tumatanda na sila dito pero wala pa rin Yeah, so anything happens, citizen. pag wala kang visa, wala kang tourist visa, wala kang employment visa, uuwi ka sa Pilipinas. Uwi at uwi ka. Kaya siguro ako ay realize na pag dito sa United Arab Emirates, UAE is a stepping stone for all the Filipinos. Stepping stone. Pagkatapos, not just only for Filipinos, for all the people here na hindi citizen, na resident lang, na better to move with sa country na mayroong citizenship. Yes, exactly. Yeah, na kahit ano mangyari sa'yo, you're gonna stay there or it's gonna be your choice to go back to the Philippines. Kasi ano talaga siya, mas okay yung ganun, no? So ano pa ba yung mga cost of living dito sa Dubai? So natalakay na natin yung sa food, natalakay na natin yung sa bahay, sa rent ng house. Ano pa ba yung mga cost of living? Transportation, Sa transportation dito actually, sa metro, mura. oo, saka malilibot mo talaga yung Oo, metro. ang best na pag pumunta kayo dito sa UAE, ang best na transportation is metro. Yeah, metro talaga. Saka dito, Menol card, yung parang sa Pilipinas, beep card yata yun. Beep card yun sa Pilipinas, yung tinatap doon sa MRT or LRT. So dito, yung no card mo na tinap doon sa train is also connected doon sa bus. Pero sa bus, nasa ano siya. I mean, within 30 minutes, kailangan matap mo yun sa bus pagkatapos libre siya. Libre na siya. At makakarating ka doon. Maayos. Maayos yung transportation nila dito. Yeah, maayos yung transportation nila dito. Okay talaga. So, pero pag taxi, medyo mahal. Taxi medyo mahal, depende sa kilometers. Depende talaga sa kilometers. But the thing is, meron dito mga tinatawag din na toll. Depende naman sa iyo kung papadaan mo doon. Salik, which is yun yung toll. Yes. Pagkatapos, ano siya? Ngayon, nagmahal na kasi yung salik eh. Nasa 6 dirham na siya per daan mo. So, parang nasa magkano yun? 100 per daan. Ilang salik every ano. So, medyo madami. Pagkatapos, ayun. Pag nagkaroon ka naman dito ng kotse, medyo kailangan. I think, ang sasakyan dito is hindi pang normal na 3,000 sa sweldo. Oo, kasi mahirap din magkasasakyan dito sa UAE. Oo. Kung talaga siya, medyo Malalaki ang mga fines mo. oo, and liabilities talaga. Madami kang it's either fine, it's either parking, it's either salik, madami. Overspeeding, mga maintenance pa, and everything. So, ayun. Gas mo pa. So, sulit ang transportation, yung public transportation, sulit siya. Pero sa mga iba, katulad mo na may sasakyan, so sulit ba yun o ano? Sulit ang public transportation, sulit ang sasakyan kung talagang ginagamit mo siya doon sa trabaho mo, related talaga. Pero kung gagamitin mo lang siya as parang tawag dito, medyo luho lang pagkatapos hindi mo naman siya ganun kailangan talaga sa work. Yes. So I think hindi siya sulit. Okay. So overall, sulit ba talaga manirahan dito sa Dubai? Overall, paninirahan dito sa Dubai, I think 50-50. Depende siguro sa tao. Yes, there's a lot of opportunity na dito, meron, madami. But the thing is, siguro you have to iset mo yung sarili mo kung hanggang kailan ka ba dito maninirahan. Kasi ang dito is, sometimes tayo hindi kasi natin nasasabi kung hanggang kailan tayo maninirahan dito. Sasabihin natin hanggat kaya pa, hanggat kumikita pa tayo na malaki dito tayo. Yes. But hindi natin nare-realize na tumatanda tayo at pwedeng anytime pag nawalan ka ng trabaho, uwi ka ng Pilipinas. So you have to set limit kung hanggang kailan ka dito, and then you have to move to the other country. So as of now, siguro you have to give yourself maybe maximum of 10 to 10 years and then move to the other country. So sulit na 10 taon kung okay talaga yung sweldo mo dito and also yung kinikita mo dito. But wag ka manghinayang na pag nakapag-ipon ka na, you have to move to the other country. Yes, exactly. Yeah, di ba? Okay. So, sa next vlog natin, basahin natin yung mga comment nila dito. Yeah, and then pag-usapan natin kung ano yung mga curiosity yun dito sa United Arab Emirates. At itong podcast na to is biglaan lang talaga, and also I'm really happy na na-start namin itong podcast na to kasi
nakakatuwa lang Paunti-unti mag-i-improve tayo. na pinag-uusapan namin to God, and then we're going to have a guest as well dito sa aming Oo. podcast. Tapos ang plano is i-guess natin yung mga OFW dito. So, Yes, mga alam mo, to be honest tayo, simple OFW, mga ini-interview natin na hindi naman siya kilala. Pero nakaka-curious yung life nila kung ano ba yung mga pinagdadaanan ng mga OFW dito sa United Arab Emirates. Not just only here, parang in the future, I wanna travel the world as long as there are Yes. Filipinos na ano ba yung sitwasyon ng buhay nila. At makatulong na din sa mga OFW. May mga successful ba or what, na hindi naman, na kung hindi sila successful, paano yung pinagdadaanan nila in everyday life. And also, sana, actually nagtatanong ako kung mayroon bang, dito kasi sa Dubai medyo mahirap na, kunwari mo ako, mag-aasa ko ng mga help sa mga tao, they're gonna give me and then I'm going to give it to others, bibidyoan na lang natin or what, para makita na may proof na tumutulong tayo. But I know na iba hindi doon hindi doon agree. Yes. Na parang okay, but binibidyo pag tumutulong. But the thing is, eto yung way natin para mapakita doon sa mga kung sino man ang tutulong na tinutulungan natin, binibigay natin kung ano ba yung binibigay na tulong nila sa atin. So it's just like, way of giving talaga. Saka tayo parang ginagawa lang tayong kasangkapan to help others din. Yes. Diba? But the thing is dito sa UAE kasi hindi kasi pwede yung ganun na parang sasabihin mahingi or what, no. Kaya alam mo, natuwa din ako kay Kuya Kurt na madaming tumulong sa kanya talaga. And yun lang, I think sa ibang topic naman natin pag-usapan yung mga iba. Pag-usapan natin. So, basta mag-comment lang sila dito tapos pag-uusapan natin yung mga comment nila kung gusto nyo mag-comment. Mag-comment na kayo. Arat na. Yeah, maraming salamat po sa panonood. And thank you so much, Mr. Nerwin. Yes. Marami pang podcast yan. Yeah, marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw, especially pag wala kami magawa dito sa aming bahay. So, like and subscribe. Yes, please subscribe. Kuya Well in Dubai. Kuya Well Dubai. Thank you so much po na maraming. Yes, bye.